Habang pinagmamasdan ni Simon mula sa kinatatayuan ang nagkakasayahang sina Mike at Carmela. Naglilinis ng pool ang dalaga nang nakita niyang dumating ang lalaki. May iniabot itong isang basket na mansanas kay Carmela na malugod namang pinasalamatan ng huli. Nang bumalik ito sa ginagawa ay kasama na ang lalaki. Hindi niya maunawaan ang nadarama sa mga sandaling iyon. Bakit parang naiirita siya kay Mike? Bakit parang hindi magandang ideyang lagi itong nasa bahay niya at nakikipagmabutihan kay Carmela? Sir, pwede na kayong magmerienda. Nakahain na ang Italian pizza at sandwich na ipinahanda ni Carmela. Napalingon siya sa nakangiting sa Tessa. Tila kanina pa ito sa tabi niya nang hindi niya namamalayan. Bakit ikaw ang nandito sa kusina at si Carmela ang nasa pool area? Hindi ba't ikaw ang laging gumagawa noon? Opo. Nirequest po ni Carmela. Darating daw kasi si Sir Mike. Napatangu-tangu siya. Kinimkim ang inis sa narinig. Ganoon pala ha? So alam niyang darating ang bakasyonistang iyon kaya dumisplay sa pool area? Ganoon? Sir naman, hindi naman gawain ni Carmela iyon. Pinakikitunguhan lang niya ng maayos yung tao kasi mabait naman. Pogi pa. Bagay itong kinilig pagkasabi noon. Lalo lang siyang nairita. Isa ka pa? Walang kangiti-ngiti niyang sabi. Tawagin mo si Carmela, ngayon din. Papuntahin mo dito. Ho? Nalaki ang mga mata at butas ng ilong ni Tessa. Nakakahiya naman kay Sir Mike, sir. Nakakahiya? Sino ba ako sa pamamahay na ito? O baka gusto mong mawala ng day off, Tessa? Ang bilis ng pagkakailing ng dalaga. Paano'y nagpaalam ito sa kanya na Sabado at Linggo ay aalis ito para umuwi sa Pangasinan kung saan naninirahan ang mga magulang nito. May reunion daw. Mabilis pa sa 4:00 lumabas ito papunta ng pool area. Yes sir? Nakataas ang isang kilay ay bungad ni Carmela nang makapasok ng dining area. Nakaupo na siya sa harap ng mesa pero hindi pa nagsisimulang kumain. Walang kibong sinanyasan niya itong maupo pero hindi ito tuminag sa kinatatayuan. I need you here. Anya, anong kailangan mo para maihanda ko? Please, get my laptop inside my room. May ayusin lang ako mga... Hindi na niya natapos ang gustong sabihin dahil mabilis nang tumalikod ang dalaga at pumanhik sa silid niya. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik itong bitbit ang kanyang laptop. Oh, anito sabay lapag ng laptop sa bakanteng upuan sa tabi niya. May charger na din iyan sakaling kailanganin. Good. Anya. Oops, sorry. I forgot to tell you that I also need my cell phone. Can you get it? It's under my pillow. Tahimik lang si Carmela pero halatang iritado na ito. Pumihit ito at muling umakyat sa silid niya. Pagbaba ay dala na nito ang cellphone niya. Where's the charger? Nakita niya ang iritasyon sa anyo nito at mapulang-mapula na ang mukha nito sa inis pero hindi naman kumibo. Lihim siyang napangiti. Pagtalikod ng dalaga. Pagbalik nito, dala na ang charger. Pero bahagya na itong hinihingal. Kalma. Anya nang tanggapin ang charger na hawak nito. Nagmamadali ka kasi, hiningal ka tuloy. Okay na ba? Tanong nito. Did you make this pizza? Parang hindi masyadong luto. Sir, kabisado ko na ang paggawa niyan. Ready to bake naman ang dough. Toppings lang ang inilagay ko. Yun na nga. Toppings lang ang ilalagay mo pero palpak pa. Bakit sobrang asim ng tomato sauce? Anong brand ba yan? Maasim? Dati nang ganyan ang timpla at gusto mo naman. May basil din yan. Whatever. I don't like the taste now. May nagbago. Anya sabay layo ng pinggan. Pati itong sandwich mo. May nabago din sa lasa. Parang maalat naman. Sir, hindi pa nauubos yung ginawa ko noong isang araw na gustong gusto mo ang lasa. Yan din yun. Mukhang panlasa mo ang nagbago. Itong juice mo? Ano ba talagang problema mo? Baka pati ang lasa ng juice na hindi ko naman ginawa ay kasalanan ko pa din. Exactly. Bakit hindi ito fresh? Maraming prutas na bagong pamili, di ba? May juicer naman. Busy ka ba sa ibang bagay? Ano ba talagang ipinapuputok ng butchi mo? Bakit nagagalit ka? Hindi ba trabaho mo naman ang pagsilbihan ako? Oo nga, pero OA ka naman. Sobrang dami mo nang inaarte. Dati mo namang kinakain ng mga yan at wala akong naririnig na pintas ha. Pues iba ngayon. Nagbago talaga ang lasa. Ano magagawa ko? Palibhasa kasi, lagi ka nagmamadali. Ano bang pinagkakaabalahan mo this past few days?
Ayun, di lumabas din ang totoo. Hinahanapan mo ng butas ang trabaho ko. Pinalilitaw mong hindi na ako maayos magtrabaho tulad ng dati para lang may maipintas ka sa akin. Bakit ang taas ng boses mo? Dahil nakakainis ka na? Marami akong ginagawa, huwag kang parang bata. Kasama ba sa mga ginagawa mo ang mga mag-estima ng bisita sa oras ng trabaho? Kasali ba yan sa binabayaran ko sa'yo? Saglit itong natigilan sa sinabi niya. Anong gusto mo? Paalisin ko yung tao pag pumunta dito? Kausap ko si Tessa kanina. Sinabi niya sa akin na alam mong pupunta ang Mike na yan. Hinayaan mong dumalaw sa oras ng trabaho and you expect me to be nice and accommodating? Ha? Pinsan ng Almira mo si Mike, hindi ba? Pinakikitunguhan ko lang siya ng maayos. Wow, talaga ba? Si Almira ngay hindi mo mapakitunguhan ng ganyan? Bakit napaka-special naman ng Mike na yan sa'yo? Ano ba kasi sa'yo? Kung special man siya sa'kin, may paki ka ba? Siya naman ang hindi agad nakakibo sa tanong na iyon ng dalaga. May pakialam nga ba siya? Kung magkagusto man ito kay Mike? Single naman ito at sabi ni Almira ay single din si Mike. What could be his reason to interfere? Hindi na rin niya nagawang tawagin ang pangalan nito nang bigla siya nitong talikuran para balikan ang bisita nito. Baging napapangiti si Carmela habang namamalan siya ng damit ni Simon. Maliwanag pa sa sikat ng araw na nagsiselos ito kay Mike. Kung hindi, bakit ganoon ang magiging akto nito? Tila inis na inis, nandoon ang bakasyonista nilang kapitbahay. Kulang na lang ay pigilan siya nitong tumanggap ng bisita. Mukhang masaya ka. Biro ni Tessa nang pumasok sa dirty kitchen. Kasunod dito si Mang Kaloy at kapwa may dalang pinggan ng dalawa na puno ng pagkain. Naupo ang mga ito sa magkatapat na upuang nasa gilid ng pabilog na mesang salamin at nagsimulang maghapunan. Doon niya naisipang mamalansya dahil doon din sila talaga kumakain ng sabay-sabay kasama si Mang Kaloy at Nanay Aning. Secret! Ganting biro niya kay Tessa. Sino sa dalawa? Si Simon o si Mike? Ang lakas ng tawa niya sa sinabi nito. Sino sa tingin mo? Natatawa niyang sabi. The original malamang. Humagikhik ito. Topakin ng manok mo. Ayoko ng ganoon. Anya. Siyempre ay biro lang iyon pero ang totoo ay sagad sa buto ang kilig niya kapag nagiging paksa si Simon. Ibig ba sabihin, Carmela, mas gusto mo na si Mike kaysa kay Sir Simon? Natuwa siya nang sumabat sa usapan si Mang Kaloy. Bihira itong kumibo sa kwentuhan nila pero lagi namang tawa ng tawa ang matanda. Mang Kaloy, kayo ha? Nahawa na kayo dyan kay Tessa. Nagtatanong lang naman. Ano itong ngingiti-ngiti habang nagsasalita sa pagitan ng pagsubo ng pagkain. Mangyari kasi bagay kayo ni Sir. Sayang nga lang at hindi kayo magkasundong dalawa. Sino naman ang nagsabi sa inyo na hindi sila magkasundong dalawa? Malay ba natin kung ano nangyayari kapag hindi natin sila nakikita? Pili ang sagot ni Tessa. Namula agad ang pisngin niya sa konotasyon ng sinabi nito pero kunway hindi pansin iyon. Yumuko siya sa ginagawa at hinagod ng mabuti ang damit na pinaplansya. Asa ka pa, girl? Anyang umiling-iling habang nakangiti. May nobya niyang si Sir. Nobya pa lang naman, hindi pa sila kasal. May pag-asa ka pa, hindi ba? Naku, negative po. Malabo pa sa tubig kanal dyan sa likod bahay. Umingo si Tessa. Don't finish the sentence, Day. Hindi natin hawak ang mga mangyayari sa araw-araw. Napakamot siya ng ulo sa ilusyong iyon ni Tessa. Ang akala niya ay siya lang ang umaasang mapansin ni Sir Simon. Maging ito rin pala ay nangangarap para sa kanya. Ewan, pero malay din natin. Baka sa mga susunod na buwan ay magpakasal na sila nung Almirang iyon. Papayag ka? Tanong muli ni Mang Kaloy. Abay, wala naman ako magagawa, hindi ho ba? Saka ano ba naman ako sa buhay niyang si Simon? Muchacha lang naman na naka-yes, sir lagi sa kanya. Huwag mo sabihin yan, Almira. Malay natin. Doon sa love story na nabasa ko, nagkatuluyan ng kasambahay at amo eh. Hindi malabong mangyari yun sa inyo ni Sir. Sir romance pocketbook lang at mga pelikula nangyayari mga ganoon. Sa totoong buhay ay malabo. Abat malay nga natin. Giit ni Tessa. Kung walang Almira. Pakli ni Mang Kaloy. Pero dahil may Almira, medyo lumabo nga ang tubig.
Tumawa ito at saka muling sumubo ng pagkain. Paano kung walang Almira? Tapos walang Mike? Pwede ba kayong maging kayo ni Sir Simon, Carmela? Natuwa siya habang pailing-iling. Huwag na natin isipin iyon dahil malabo na nga mangyari. Saka na natin pag-usapan kapag break na sila. Biro niya at saka inilagay sa hanger ang isang long sleeve polo ni Simon. Bagay niyang hinaplos ang dibdib ng damit. Kung mahawakan lang kitang tulad nito, lalaki ka. Pilyang bulong ng kanyang isip. Pero bakit ganoong umakto si Sir kapag hinahanap ka? Parang may gusto siya sa'yo? Lumipad ang tingin niya kay Tessa. Pilit niyang sinuri kung seryoso ito o nagbibiro lang. Ano naman ang ibig sabihin nun? Kapag kasi nawawala kay parang naiirita. Tulad nung binisita ka ni Mike at magkatulong kayong naglinis ng pool. Mukhang tinoyo nang makita kayong masayang nag-uusap. Mabilis na kumabog ang dibdib niya. Nangyari nga kaya yun? Tama nga kaya ang kutob ni Tessa? Baka naman naiirita dahil oras ng trabaho tapos ay tumatanggap ng bisita si Carmela. Kay Mang Kaloy naman siya napatingin. May punto nga ito. Ang totoo ay nahihiya din siya kay Simon sa nangyari. Sabi kasi ni Mike ay may dadalhin lang itong prutas kaya isinakto niyang nasa pool area siya sa oras ng pagpunta nito. Nahihiya din kasi siyang makita ito ni Simon dahil baka nga isipin ng lalaki na madalas itong nagpupunta doon lalo sa oras na wala ito. Natural, oras nga naman ang trabaho. Alam naman niyang may katwirang magalit ang masungit na amo. Hindi naman niya magawang paalisin si Mike nang nandoon na ito. Nag-offer na lang itong tumulong sa paglilinis ng pool kaya kahit paano ay narelieve siya. Wala namang nasasayang na oras dahil kahit magkausap sila nito ay nagtatrabaho pa din naman siya. Ewan ko ha, Mang Kaloy. Pero ako'y pupustang may pagtingin si Sir Simon dito sa ating si Carmela. Promise. I can feel it in my bones. Nagkatawanan silang tatlo sa sinabi ng pilyang sa Tessa. Napahinto sa paghakbang si Simon. Dinig na dinig niya mula sa komedor ang pagtatawanan ng tatlo sa dirty kitchen. Ang tiniis ng boses ni Tessa at malinaw niyang narinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Big deal sa kanya ang sinabi ni Carmela na hindi ito bagay sa kanya dahil kasambahay lang ito. Iniisip ba nitong mas bagay ito kay Mike dahil sa kadahilan ng iyon? May nakapasyang kung ano lungkot na bumangon sa kanyang dibdib. Parang hindi siya sang-ayon sa narinig sa dalaga. Parang hindi magandang ideya sa kanya na tuldukan nito ang posibleng pagbangon ng damdamin sa kanya dahil sa isiping hindi sila bagay nito. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago maingat na tumalikod at pumanhik na muli sa kanyang silid. Nagbabasa ng libro si Simon habang nakahiga sa kama nang makarinig ng katok sa pinto ng kanyang silid. Ilang saglit lang ay bumukas iyon at sumilip ang ulo ni Tessa. Sir, ipapasok ko lang po ang mga damit niyo. Nitong tila nag-aalangan. Anong damit? Ipinagtaka niya iyon dahil si Carmela ang personal na nag-aasikaso ng closet niya. Yung plinansya po ni Carmela kanina, ilagay ko daw sa closet niyo. Dapat sana'y bukas pa pag alis niyo pero bukas ng madaling araw ang uwi ko ng probinsya. Pasensya na, sir. Why? Where is she? Bakit kailangan ipasa niya sa iyo ang trabaho niya? Ayos lang, sir. Nagpalit kasi kami kanina. May pinanood akong teleserye at siya nagsampay ng mga nilaban ko. Alam kong pagod na siya sa pamamalansya kaya naman nagkusa na ako magpanhik ng mga damit ngayon. So, where is she now? Nasa swing po, kasama ni Mike. Sinulyapan niya ang alarm clock na nasa bedside table. 8:30 na ng gabi, ang oras na nakarehistro doon. Lagi bang ginagawa ni Carmela yan? Hindi po. First time niya ang utusan na maglagay ng damit sa closet niyo. Tessa, ang ibig kong sabihin ay kung lagi ba siyang ginagabi sa labas ng bahay mula na makilala niya yung Mike na yun. Saan ba kasi siya nagpupunta? Abay, hindi ko alam, sir. Hindi naman niya kailangan ng parents permit kaya hindi na yun nagpapaalam sa amin kung saan man pumupunta. Anong oras umalis ang bisita niya kahapon? Mga 5:00 na, sir. Tumango na lang siya at muling binalikan ang pagbabasa ng libro. Si Tessa naman ay pumasok sa kanyang walk-in closet at inilagay ang mga damit na hawak nito doon. Hindi nagtagal ay lumabas na din ito. 4:00 ko ng umaga aalis, sir. Pwede po ba ako magpahatid kay Mang Kaloy sa bayan? Walang problema.
Kinuha niyang wallet na nasa tabi ng lump at saka kumuha ng 2,000 piso doon at iniabot sa kasambahay. Pamasahe lang, Tessa. Napahaplos sa Tessa sa mukha sa sobrang tuwa. Naku sir, wag na po. Ipinahiram na po sa akin ni Carmela ang sobrang 1,500 sa budget ngayong week. Anong sobrang budget? Mahusay kasing mag-budget si Carmela. Naalala niyo ba na ibinabalik ko rin ang sobra noong nakaraang buwan sa food budget? Hindi niyo lang tinanggap kaya naghati-hati kami. Napatango-tango siya at bahagyang napangiti. Sabi niya ay siya na daw magsasabi sa inyo na ipapahiram niya muna sa akin. Okay na yun sir, dahil kasasahod ko lang din naman noong makalawa. Sapat na ang baon ko, pauwi ng probinsya. Keep it. Anya saka inilagay sa loob ng kamay ni Tess ang pera. Don't worry dahil hindi naman yan utang. Taunan ka lang, kung umuwi kaya isulit mo na ang panahon makakasama mo ang pamilya mo doon. Naku, thank you sir. Matutuwa ang nanay ko niyan at makakapaghanda kami ng marami sa fiesta. Nitong masayang masaya. Kung may oras kayo sir, sumama naman kayo kila Carmela sa papunta sa amin sa 1 linggo. Sa Pangasinan? Sino-sinong pupunta? Inimbitahan ko si Mang Kaloy at Carmela. Natawagan ko na rin si Nanay Aning pero malamang na hindi yun makapunta. Silang dalawa lang ni Mang Kaloy. Kung hindi po sasama si Mike. Nito na nagpawala sa excitement niya. Kasama pala si Mike. Hindi naman sure, sir, kasi ay hindi pa nababanggit ni Carmela. Bahagya lang siyang tumango. Sige, susubukan ko. Regards sa pamilya mo. Salamat sir. Humakbang na si Tessa palabas ng pinto pero muli itong sumungaw ng tila may naalala. Dumukwang ito ng ulo, lamang ang nakasilip sa dahon ng pinto. Kung ako sa'yo sir, unahan mo na si Carmela para huwag na niya imbitahin si Sir Mike. Kayo na lang ang pumunta sa amin para mas masaya. Ha? Kayo din sir. Hindi niyo mapapakasalan balang araw ang fried chicken niyo. Humagikik ito at saka tuluyang nagpaalam. Napatitig si Simon sa pintong isinara ni Tessa. Saan ka nang galing? Ay, sa kamatis ka nang galing. Gulat na sigaw ni Carmela. Tinatalunton niya ang daan papasok sa backdoor nang biglang sumulpot mula sa dilim si Simon. Ano ba? Bakit ka nagugulat? Galit na sigaw nito sabay tampal sa dibdib niya. Ang totoo'y wala naman siyang balak na gulatin ito. Sadyang malalim lang siguro ang iniisip nito kaya hindi siya nito napansin sa kinatatayuan niya. Halos mag-iisang oras na siya sa ilalim ng punong iyon. Ilang metro ang layo sa swing na kinaroroonan ni na Mike at Carmela. Anong oras na? Bakit nandito ka pa sa labas? Anya, sabay hawak sa braso nito. Papasok na nga. Sagot naman nito sabay piksi. Tinalikuran siya nito at padabog na lumakad papasok ng backdoor. Sa puno ng hagdan niya ito inabutan. Kilala mo na ba ng lubusan ng bakasyonistang iyon para magtiwala ka sa kanya ng ganyan? This oras na ng gabi, bakit nasa labas ka pa? Habang papanhik ng hagdan ay panay ang salita niya. Si Carmela naman ay walang kibo at dire-diretso lang sa pagpanhik. Hanggang marating nito ang sariling silid ay hindi pa rin ito kumikibo sa kanya. Ibinukas nito ang pinto at mabilis na pumasok. Iniharang naman niya ang sarili sa dahon ng pinto kaya hindi nito iyon tuluyang naisara. Tama ka. Gabi na nga. Good night. Taboy nito sa kanya sabay tulak sa kanyang palabas ng pinto. Salip na lumabas ay humakbang pa siyang papasok at saka isinara ang pinto. Sumandal siya doon habang matamang nakatingin kay Carmela. Ito naman ay tila tumaas baba ang balikat na tila hinahapo. Anong ginagawa mo rito? Mariin itong tanong. Hindi mo pa lubusang kilala ang lalaking iyon kaya huwag ka masyadong magtiwala. Ano naman sa'yo? Hindi ba dapat ay problema ko na yun kung sakali? Bakit may issue kang tao? Pinoprotektahan lang kita para kay Manang Aning. Nandito ka sa poder ko at ako din naman ang sasaktan ng ulo sakaling may mangyaring masama sa'yo. Ano namang masama ang pwede mangyari sa akin, Abur? Pinsan ng Almira mo si Mike. Ano ka ba naman? Kahit pa, saan mo siya hanapin kapag naloko ka ng mokong na yun? Sige nga. Pwede ba? Huwag mong i-judge yung tao. At isa pa, sakali mang may mangyari sa akin, problema ko na yun kaya huwag mo akong panghimasukan. Bakit? Malalim na ba ang relasyon nyo kaya ganyan ka nalang magsalita? Kayo na ba ng lalaking yun? Sinagot mo na ba siya? Hindi pa, pero bala ko na.
Kaya lumabas ka na bago ko makalimutang amo kita. Sa halip na sundin ang sinabi nito ay mariin niya itong hinawakan sa magkabilang balikat. Do you like him? Yes. Okay na ba? Kontento ka na? Ilang sandali siyang hindi nakasagot at mataman lang na nakatingin dito. Pagkway na pailing siya ng marahan. You're lying. You gave yourself to me. Nakalimutan mo na ba, Carmi? O ngayon, ano namang connection noon kay Mike? You don't like that guy, Carmela. You just want to get even, so it's no use, okay? Stop it! Tila hindi makapaniwalang napabuga ito ng hangin. Bakit ang big deal ng isang gabing iyon sa'yo? Akala ko ba wala lang iyon? Kung tama ang tanda ko, sinabi mong kami mga babae, we take sex as initial commitment for relationship. Pero pinaunawa mo sa akin na kayo mga lalaki ay hindi ganoon. In general, masakit pakinggan pero tinanggap ko na walang tanong-tanong. Kaya mag-move on ka na din. Nakalimutan ko na ang gabing sinasabi mo, sir. Focus ako ngayon sa buhay ko at kay Mike. Tila may malaking kamay ang pumasok sa dibdib niya at buong-buong piniga ang puso niya. Wala siyang ibang naisagot sa sinabi ni Carmela kung hindi ang marahang pag-iling. Binuksan nito ang pinto at itinulak siya palabas. Humarap siya rito at hinintay na isara nito ang pinto pero pinigil nito iyon at muling nagsalita. Siya nga pala bago ko makalimutan. Dahil wala namang tayo, ibig sabihin ay wala tayong commitment sa isa't isa. Hindi ba? Nahulaan na niya ang mga susunod pang sasabihin ni Carmela pero naging masakit pa rin iyon sa pandinig niya. Kumibot-kibot ang labi niya sa pagpipigil ng mga salita. Pero sa huli ay minabuti na lang niyang hindi iyon ituloy. Hanggang isara ng dalaga ang pinto ng silid nito ay nandoon lang siya at nakamasid sa dahon ng pinto. Lumipas ang buong linggo na kibuin dili ni Carmela sa Simon. Siya naman ay naging less productive sa trabaho dahil lagi ng laman ng isip niya ang sinabi ni Carmela. Paano kung tutuhanin nito mga iyon? Paano kung tuluyang makapasok si Mike sa buhay nito bilang kapalit niya? Kasalanan mo, Simon. You shouldn't have said those things to her. You shouldn't have taken her for granted. You were so insensitive. He would always end up blaming himself for a sudden change. Pero paano niya babawiin ang mga sinabi niya nang hindi magbabago ang prinsipyo niya sa buhay? Kaya ba niyang kalimutan at lunukin lahat ng sinabi niya rito just to make her back in his life? And what would happen to the qualification that he had set in looking for a woman to marry? Mga panuntunan niya sa isang babaeng makakasama sa habang buhay. Dahil doon ay minabuti niyang baguhin ang daily routines niya. Kung dati, umuwi siya ng maaga, ngayon ay sinasadya niyang magpagabi sa trabaho o kaya ay lumabas kasama ng ilang kaibigan. Hanggat maaari ay iiwasan na lang niya si Carmela. Kung hindi niya ito makikitang kasama ang Mike na iyon, baka sakaling mas tahimik ang buhay niya. Salip na bantayan niya ito kung ano mga ginagawa nito kasama ang bakasyonistang iyon o alamin kung anong oras uuwi ang Mike na iyon pag bumibisita kay Carmela, mas makabubuti pa nga sigurong siya na lang ang umiwas. Pero pagdating ng gabi, sa oras na tapos na lahat ng kaabalahan niya sa buhay, bumabalik lahat ng isipin tungkol sa dalaga. Daig pa nito ang panaginip na nakapagkit na sa utak niya. He would always see her smiling at him. At sa tuwing mangyayari iyon ay wala siyang magawa kung hindi sisihin ang sarili. To tell with his ego and stupid principles in life. Tulad ng mga nagdaang gabi ay iinom siya ng sleeping pills para lang makatulog at makatakas sa anino ng masasayang memorya kasama ni Carmela. Mang Kaloy, pakikarga po kahit isang galon ng tubig sa kotse. Ready na rin ang mga baon natin na nasa kusina. Kukunin ko lang ang bag ko sa itaas at susunod na ako. Nakangiting pumanhik ng hagdan si Carmela para kunin ang mga gamit. Pababa na siya ng hagdan nang marinig ang pag-ingit ng pinto ng silid ni Simon. Pupungas-pungas itong lumabas. What's happening here? 3:00 pa lang ng umaga. Ano itong naghihikab? Sir, naipagpaalam na namin ito nung isang araw pa. Nag-invite si Tessa. Fiesta sa kanila, remember? Don't worry dahil nakahanda na lahat ng needs mo mula sa food hanggang sa damit. 2 days lang kami doon at babalik din naman agad. Paano mga lakad ko? Maghahatid lang ng pandagdag na handa si Mang Kaloy at mamimiyesta na rin. Kaya
sasama, pero uuwi din siya mamayang gabi. Babalikan niya kayo para sunduin bukas? Sa makalawa ng madaling araw na kami uuwi ni Tessa, sir. At hindi na need balikan dahil kasama naman namin si Mike. Sa kotse na niya kami sasakay pa uwi. Pero, bye sir. Have a nice weekend. Wala siyang nagawa kundi sundin at sundan ng tingin ng pag-alis ni Carmela kasama si Mang Kaloy. Naihilamos niya ang palad sa mukha sa iritasyong naramdaman. Tutuhanin nga kaya ni Carmela ang sinabi nito sa kanya? Kasama nito si Mike sa Pangasinan? Hindi kaya... Sa naisip ay mabilis pa sa 4:00 nabuo ang desisyon niya. Dali-dali siyang tumayo upang ayusin ang sarili. Tuwang-tuwa si Tessa sa pagdating nila. Hindi daw nito inaasahan na tututuhanin nila ang pagpunta dahil malayo ang Pangasinan at baka hindi sila payagan ng among si Simon. Nagbiro pa siyang hindi ito maaaring hindi pumayag dahil naihanda na niya lahat ng kakailanganin nito sakali mang kailangan nitong umalis sa araw ng Sabado at Linggo. Araw ng Linggo ang fiesta at dahil Sabado sa araw na iyon, abala ang lahat sa preparasyon ng mga ihahain sa kinabukasan. Ipinakilala sila ni Tessa sa pamilya nito at mainit naman silang tinanggap ng mga ito. Tuwang-tuwa ang lahat nang makita ang 10 relyenong dala niya. Sinadya niya talagang gawing espesyal ang mga iyon para sa araw ng kapistahan at sinigurado niyang magugustuhan ng lahat ang lasa noon. Napangiti siya nang ilibot ang paningin at makita ang nagkakaisang kilos ng lahat ng nandoon. Marahil ay mga kamag-anak din ni Tessa ang iba doon na galing pa sa Aklan. Ang sabi ni Tessa ay napadpad lang ang mga ito sa Pangasinan dahil sa paghahanap ng ikabubuhay pero likas na taga-Aklan daw ang mga ito. May nagdala ng baboy na kakatayin daw sa madaling araw. May isa pang baboy na lilitsunin. May mga native na manok na nasa kulungan. Ang mga matatanda ay nagsusuman at gumagawa ng minatamis habang ang mga kabataan ay naglilinis at naglalagay ng banderitas sa mga bakod. Malungkot siyang napangiti. Mas kumpleto sana kung nandito si Simon. Mas masaya kung present ang bokong na iyon. Carmi, let's eat. Mabilis siyang napalingon sa katabing si Mike. Anong itinawag mo sa akin? Ha? Tinawag mo akong Carmi? Tanong niya. Kadalasan kasi ay Carmela naman ang tawag nito sa kanya. Carmi, short for Carmela, hindi ba? Mabilis siyang umiling. Hindi pwedeng may ibang tatawag ng ganoon sa kanya bukod kay Simon. Naku, ayoko ng pangalang yan. Carmela na lang para mas maganda. Nagkibit ito ng balikat at hindi naman kumibo. Siya nga pala, sa kubo sa likod tayo matutulog, Carmela ha? Anita sa pagkaabot ng pinggan sa kanya. Pamahingahan iyon malapit sa bukid pero may banyo din doon at may electric fan naman sa kakulambo. Hindi tayo lalamukin. Natawa siya. Walang problema kahit sa bukid tayo maglatag ng banig, Tessa. Kahit tumabi tayo sa mga manok ay okay lang din sa akin. Biro niya na naging sanhi ng tawanan ng lahat. Si Mike pala, saan siya matutulog? Sa silid ng isa kong kapatid na nasa Maynila, ang mga lalaki. Hindi nakauwi si Marlon at may mga exam daw na kailangang i-review. Doon na lang sila. Uuwi naman si Mang Kaloy, so si Mike lang ang mag-overnight. Anya rito. Ay, hindi na ako uuwi, Carmela. Dito na din daw ako matutulog. Napatingin silang lahat sa nagsalitang si Mang Kaloy. Namumuwalan pa ito habang kumakain. Paano si Sir Simon? Kakailanganin ka noon. May pag-aalala niyang sabi na tinugo ng matanda ng sunod-sunod na iling. Sasagot sana ito pero punong-puno ang bibig nito ng pagkain. Salip na magsalita ay tinaas na lang nito ang kamay at tumuro sa gate. Ha? Anong sinasabi ni Mang Kaloy, Tessa? Tanong niya sa katabi na napatawa rin nang makitang nagkakanda samid-samid sa pagkain ng matanda. Nagsalita si Mang Kaloy pero dahil puno ang bibig nito ng pagkain ay hindi niya rin iyon naintindihan. Lubos lang niyang naunawaan ang ibig sabihin ng matanda nang makita ang lalaking paparating. May dala itong bag at isang bote ng tubig. Walang iba kung hindi si Simon. Sir! Bulalas na Tessa. Mabuti't nakarating kayo. Nakangiting binati ni Simon lahat ng nandoon at nagawa pa nitong magmano sa mga magulang ni Tessa.